Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng mga kaibon natin. Mga kaibon, pasensya na kayo kung ngayon lang tayo nakapag-upload uli ng mga video. Ito po, ang una na tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, nakabili daw si Sir ng back-to-back Yellow Bulls Split Ino. Ang tanong sa akin ni Sir, mag-aanak daw ba ito ng Lutino Opa? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung ang parisan ay back-to-back Yellow Bulls Split Ino, mag-aanak ba ito ng Lutino Opa? Mga kaibon, ang ganitong klase ng parisan, hindi po maglalabas yan ng Lutino Opa. Wala naman po kasing Opa line sa parent. Kaya po hindi po yan maglalabas ng Lutino Opa. Ang pwedeng ilabas po niyan, normal Lutino. Doon naman sa mga non-visual, lahat na po yan possible split ino. Hindi po maglalabas ng Lutino Opa ang ganitong klase ng parisan dahil po wala naman dito involved na dugo ng Opa line sa mga parent. Kinakailangan kapag gusto natin makapagpalabas ng mga Lutino Opa, dapat po gumamit tayo ng Opa line cock split ino. Pwede natin yan ipares sa normal hen split ino. Ang ganyang klase ng parisan, pwede po yan maglabas ng Opa line 6 link na hen. Or kaya naman gumamit po tayo ng parisan na Opa line split ino na cock at ang kapares Lutino na hen. Pwede rin po yan maglabas ng Lutino Opa 6 link na hen. And then doon sa mga kapatid na non-visual, pwede rin yan maglabas ng Lutino Opa 6 link na hen split ino. Or kaya naman pwede yan maglabas ng split Opa split ino. Yan po ang pwedeng makapagpalabas ng Lutino Opa. Meron pa pong iba. Gumamit po kayo ng back-to-back Opa line split ino. Pwede po yan maglabas ng Lutino Opa. Or kaya naman gumamit po kayo ng parisan na back-to-back Lutino Opa. So yan talaga, lahat na nang iaanak niyan puro po Lutino Opa line na. Doon sa mga kaibon natin na bago pa lang dito sa YouTube channel ko, mag-scroll lang kayo dyan sa mga ginawa kong video na medyo matagal na. Hanapin nyo lang po dyan. Meron tayong mga parisan na ginawa ng content para doon sa mga nagpa-project ng Lutino Opa. Nagbigay ako ng mga parisan doon. Sana po makatulong po sa inyo at pwede po yun maging gabay po ninyo sa pagpa-project ng mga Lutino Opa. So yan po ang unang tanong sa atin ng kaibon natin. Pangalawang tanong sa akin ng kaibon natin, lahat daw ba ng pastel, for example green pastel, ay sable? Alam nyo mga kaibon, pagdating sa mga pastel, kapag opaline ang pastel, kadalasan talaga po dyan sable. Pagdating naman sa mga normal, depende po kung ano ang pinagmulang parent. Kung ang parent po niyan talagang mga quality na sable, mag-aanak po yan ng mga sable mga kaibon. Pero sa mga pastel Opa, talagang halos po sable talaga ang nilalabas niyan. Alam nyo mga kaibon, merong dalawa na sable. Meron kasing sable na talagang sable lang. Meron namang kasing sable na talagang quality. Ano ba yung sable na sable lang? Yung tinatawag ko na sable lang, yun po yung talagang long bib. Tapos yung pagka-orange niya hindi gaanong matingkad. Doon naman sa sable na quality, long bib din siya. Pero po, yung pagka-orange niya talagang madiin. So yan po ang dalawang klase ng sable. Merong sable lang at merong sable na quality. So meron tayong mga naging past video regarding dyan. Pwede nyo yung panoorin sa mga naka-thumbnail na meron kayong mababasang mga pastel, halos
meron tayong pinapaliwanag niyan mga kaibon. So yan po ang pangalawang tanong sa atin. Pangatlo, ang tanong sa atin ni Sir, kung nagme-mate daw ba ang same cock? Alam nyo mga kaibon, sa tagal ko na rin po nag-aalaga ng mga ibon, hindi po ako naka-experience na nag-mate ang same cock. Hindi rin po ako naka-experience na nagsusubuan ang same cock. Ang same cock kasi kahit na abutin yan dyan ng ilang taon, magbaband lang yan. Kukutuhan, pero yung magsusubuan, hindi po ako nakakita. Yung nagme-mate naman, hindi rin po ako nakakita. Sa same cock, ang experience ko lang dyan, talagang kahit gaano katagal, magbaban lang yan dalawa. Pero ang same hen, nagme-mate po yan. Ang same hen, nagsusubuan din po yan na parang akala mo talaga cock at hen sila. Nagme-mate din kasi, and then nagsusubuan. Pero sa same cock mga kaibon, wala po akong na-experience na ganyan. So yan po ang pangatlo na katanungan sa atin ng kaibon natin. Dito tayo sa panghuli. Itong tanong ni Sir sa atin, medyo naguluhan ako dito. Ang tanong kasi niya, Idol, pwede ba pagparisin yung albino at albs 2 albino X eye-ring? So ang ibig sabihin siguro dito ni Sir, yung albino niya albs 1. So meron kasing albino sa albs 1, meron din kasing albino sa albs 2. Pero ito siguro na kay Sir, baka albino albs 2 to. So magbibigay tayo ng paliwanag para ma-clear natin itong katanungan sa atin. Kung ang albino mo ay albs 1, wag mong ipapares sa albs 2. Doon sa eye-ring, hindi po yan pwede. Dapat po, kapag magpapares po kayo, eye-ring to eye-ring, and then doon naman sa non-eye-ring, pareho din dapat non-eye-ring. For example, albs 1 to albs 1. Albs 2 dapat to albs 2. Huwag kayong magpapares ng albs 1 to albs 2. Hindi po yan pwede. Ang magiging anak kasi niyan mga kaibon, yung tinatawag na buknoy. Yan po ang magiging anak niyan. So ang buknoy po, pwede lang yung pang pet. Pero kung i-breed ninyo, hindi po yan pwede dahil marami nagsasabi na walang similya. Pero wala po talaga yan mga kaibon. Kahit na ipares ninyo yan sa iba, hindi po yan mangingitlog, or kaya naman hindi po yan kung kak naman, kahit na parang nagme-mate siya, hindi po yan magkakaroon ng fertile na itlog. So dapat po, wag ninyong pagparisin ang albs 1 to albs 2. Magpapares dapat kayo albs 1 to albs 1, albs 2 to albs 2 mga kaibon. So yan dapat ang ginagawa natin, dahil po hindi nga po pwedeng pagparisin talaga yan. Dahil yan ang magiging kalalabasan ng anak niyan, yung tinatawag na albs 3, yung buknoy mga kaibon. So doon kay Sir sa nagtanong, wag mo pong pagparisin yan kung eye-ring to non-eye-ring. Dapat po eye-ring to eye-ring, non-eye-ring to non-eye-ring. So yan po dapat, wag po kayo magpapares ng albs 1 to albs 2. Dahil sayang lang yung pagkakataon, magkakaroon ka ng painakay na buknoy. Hindi naman natin mapakikinabangan sa breeding. Pero kung for pet lang, okay naman yan. Wala namang problema. Depende na lang po sa trip po ninyo kung gusto ninyo yung ganon. Pero mapapayo ko, hindi po pwede. Dapat po, kagaya ng binanggit ko, eye-ring to eye-ring, non-eye-ring to non-eye-ring. So yan po. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko po ang katanungan po ninyo. Dahil po yung mga nagtanong sa atin, halos lahat po yon bagong pasok po sa larangan ng pag-aalaga ng mga ibon. So doon sa mga bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga ng ibon, at lalong-lalo na doon sa mga bagong pasok dito po sa YouTube channel ko, manood lang kayo ng manood ng mga naging past video ko. Huwag po kayong makapokus lang dito sa mga new video ko. Pwede kasi kayong doon sa mga naging video ko ng una, manood. Dahil kung sisimulan mo yon panoorin, pagkatapos mong manood ng mga video yan, pagpahinga mo,
meron ka ng kaalaman, pwede mo nang i-apply yan sa pag-aalaga ng mga ibon mo. Dahil po, lahat naman ng binabanggit ko rito at isinishare ko sa inyo sa pag-aalaga ng mga ibon, simula sa pagbigay ng mga kaalaman hanggang sa pagsagot ng mga katanungan, maa-adapt po ninyo yan kapag nag-aalaga na po kayo ng mga ibon. So hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.